Ang Santo Ninyong nagbibigay pambili ng tuba. Blessed be God forever. Ang imahe nga ng Santo Niño ay isang regalo mula sa mga mananako. Nung kasing nagpabinyag sina Raha Humabon at Hara Humamay, sila po ay rinigaluhan ng tatlong imahe. At isa na nga dito ang imahe ng Senyor Santo Niño. Habang ang dalawang imahe naman ay ang imahe ng Esi Homo at ang imahe ng Virgen de los Remedios o mas kilala rin sa tawag na Virgen sa Kota. Ngayon po wala pong nakakaalam kung nasaan yung imahe ng Birhen sa Kota. Marami nga ang mga himalang maiuugnay sa imaheng ito ng Santo Niño. Meron ding mga kwento kung saan naggagala po ang Santo Niño. Kung saan merong nakikitang batang lalaki na maitim at kulot ang buhok na nakikipaglaro sa mga bata. At meron ding kwento kung saan nangutang ng isda ang Santo Niño. Meron kasing kwento kung saan merong babaeng naglalako ng isda at meron namang batang lalaki doon sa may kumbento ang gusto raw ng isda. At ito nga ay nangutang at sabi niya kailangan mo na lang balikan yung bayad kasi tulog pa yung mga pari. At nung bumalik na nga yung tindera ng isda para maningil nung inutang na fish, sabi naman ng pari wala naman silang batang lalaki based doon sa description ng nagtitinda. Hanggang sa naisipan nila na puntahan yung Santo Niño at doon nga nila natagpuan yung inutang na isda. At ano pa nga bang magagawa ng mga pari kundi bayaran na lamang yung inutang na isda. At meron namang kwento kung saan meron kasing isang pasahero na naiwan yung kanyang galyon na kanyang sasakyan dapat. Hanggang sa merong batang lalaki nag-offer sa kanya na habulin or dalhin siya doon sa galyon na yon. Nung sumakay na siya doon sa baroto ng bata, napansin niya na napakabilis maglayag or napakabilis umandar ng baroto ng bata kahit hindi naman ito nagsasagwan. At sinasabi nga na naabutan nila yung barkong dapat kanyang sasakyan. At nung nagtanong na yung lalaki o yung pasahero na naiwan kung magkano yung bayad, sabi na lang nung bata na i-donate mo na lamang yan doon sa mga madre sa Hospicio de San Jose. At tinanong nung pasahero yung bata kung anong pangalan nito. Nagpakilala yung bata, ako si Jesus ng Cebu. At alam naman ng karamihan na takbuhan talaga ang ninyo ng mga nangangailangan ng ulan, lalo na tuwing tagtuyot. Nung panahon kasi ang ginagawa ng mga tao is pinoprosesyon at linulublob siya sa dagat. At sinasabihan pa yung ninyo na hindi ka namin dyan iaahon hanggat hindi mo kami binibigyan ng ulan. Pero aside sa ulan, takbuhan rin talaga siya ng merong mga may sakit at kung ano-ano pang mga pangangailangan ng tao. Isa rin nga sa mga naitalang himala ng Santo Niño is merong isang pamilyang nalason sila dahil doon sa isda na kinain nila. Ang ginawa nga ni Reyna Juana, kasi Juana po yung pangalan niya after niya magpabinyag, yung original name niya is Hara Humamay. So ang ginawa nitong Reyna is kinuha niya yung Santo Niño na rinigalo sa kanila at ipinatong yung Santo Niño sa noo ng mga nalason. At himalang nabuhay ang mga ito. At dahil nga laging naggagala itong Santo Niño, umuwi po siya na maraming amorseko sa laylay ng damit nito. Kaya naman inutusan ng pare yung kanilang sakristan mayor na laging i-check yung damit ng Santo Niño at tanggalan ng mga amorseko bago magsimula yung misa or bago magbukas ng simbahan. At isang beses nga habang nagtatanggal ng mga amorseko sa damit ng Santo Niño, itong sakristan mayor, sinabihan nito yung Santo Niño, my goodness, naggala ka na naman kagabi. Okay, sana kung binibigyan mo ko pang inom ng tuba. Siguro pabirong sabi lang yun ng sakristan mayor. Pero hindi siya binigo ng Santo Niño. Siguro sabi ng Santo Niño, dahil napapagod ka naman magtatatanggal ng amorseko na yan, ayan, binigyan po siya ng pambili. Merong mga barya or coins sa may paanan ng Santo Niño. Pambili ng tuba ng sakristan mayor. Hanggang dito na lang muna, Chingles and Faith. Ito po ang inyong Hermano nagpapaalalang, piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta.